At ay tuloy-tuloy na po, minamahal, dadako na tayo sa ating pinakamahalagang bahagi natin pananambahan sa araw na ito, ating pag-aaral, pagkikinig ng banal na salita ng ating pinamalapayang Isus. Ay minamahal, aking hinihiling, pag minamahal, tayo muna po ipanandalan pong tumayo, minamahal bilang pagbibigay galang sa banal na salita ng ating pinamalapayang Isus, dadali po sa atin na ating beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. At magsabing praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang hapon po, mga minamahal. Tayo panandalian manalangin bago tayo dumako sa ating mga banal na salita ng ating dakilang Diyos. Manalangin po tayo, mga minamahal. Opo, dakilat papagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa dakilang pribileyo na maling ipinagkaloob sa amin. Binigyan mo muli kami ng pagkakataon na purin, sambahin ka at paglingkuran, Malapanginoon. Salamat sa pagtanggap po ng aming mga papuring awitin, Malapanginoon. Salamat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, dakilang Diyos. At dalangin po namin minsan pa, Malapanginoon, patawarin mo kami sa aming mapagkukulang. Dalangin po namin, O Diyos, ay mga salita na nagbibigay ng kalakasan sa amin, na pagkain ng aming mga kaluluwa, Malapanginoon. Pagpalain mo po yung mga salita, O Diyos, basbasan mo po, makapagbigay muli ng kalakasan spiritual sa bawat isa sa amin. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances. We bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Isang malakas na palakpak, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, purin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, ako po ay nagpapaabot po ng una-una sa ating mga minamahal na mga father de pamilya. Nagpapaabot po ako ng Happy Father's Day sa ating mga tatay, sa ating mga daddy, sa ating mga lolo, sa lahat po ng mga papa, sa lahat po ng mga padre de pamilya. Maminamahal, nasaluduhan namin kayo sa inyong magiting na pagganap bilang mabuting ama ng tahanan. Lalo tigit, maminamahal, nagbibigay tayo ng pinakamataas na pagsamba, pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila sa ating dakilang Diyos, natin pinaglilingkuran ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Maminamahal, ang Diyos natin sa langit, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Higit na nagpapaabot pa po tayo ng Happy Father's Day sa ating dakilang Ama sa langit at sa ating pangalawa sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida. Nagbibigay po tayo ng dobleng paggalang at pagbati na rin ng Happy Father's Day. Maging sa lahat ng mga beloved children, mga apo, mga manugang na ating beloved pastor, nagpapaabot po tayo ng pagbati sa kanila. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa lahat po ng mga minamahal nating mga webcast viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, mga manggagawa, sa ating mga beloved preachers, sa lahat ng mga kapatiran natin narito ngayon, at mga minamahal, minsan pa tayo po ay magbuklat ng ating mga banal na kasulatan upang mga minamahal, maunawaan po natin ang mga banal na salita ng Diyos. Tandaan po natin, mga minamahal, ang salita ng Diyos, sinabi ng Biblia, ito ang hahatol sa atin sa mga huling araw. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sa mga hindi nagpapahalaga ng kanyang salita, nagtatakwil ng kanyang salita, mga minamahal, sabi ng Biblia, sa mga huling araw, ang salita ng Diyos na hindi nyo binibigyan ng pansin, ito ang hahatol sa atin pagdating ng araw. Sabi ng John chapter 12 verse 48. Kaya pahalagahan po natin bawat mga pag-aaral ng salita ng Diyos nating pinag-aaralan, sapagkat maminamahal, sabi ng Biblia, hindi na parito ang ating Malapanginoon para tayo hatulan, ngunit sa mga hindi nagbibigay ng pagpapalaga sa kanyang mga salita, siya po ang hatol sa kanya sa mga huling araw, ang mga salita ng Diyos. Maminamahal ang ating paksa, pamagatan po natin, biblical qualities of a good father. Maminamahal, tandaan po natin, bilang ama, kinakailangan maabot po natin ang isang mataas na kalidad ng pagiging ama. Sapagkat tayo po yung mga mananampalataya at inaasahan ng Diyos, maminamahal, naabot po natin yung tinatawag na qualities, yung mataas na kalidad ng pagiging ama, sapagkat
ang ama ng tahanan, maminamahal, siya po ang kumakatawan. Siya ang kumakatawan ng ama natin sa langit. Tayo ang kumakatawan, maminamahal sa Diyos. Habang tayo po'y naririto, maminamahal, kumakatawan tayo na parang maminamahal Diyos ng ating pamilya. Kumakatawan tayo bilang ama. Dito po sa banal na kasulatan, maminamahal, napakaraming mga makadiyos na ama. Sa Biblia, maminamahal, maraming mga makadiyos na mga binanggit dito sa Biblia, maminamahal, na makadiyos na pwede nating tularan upang maging kalidad ang ating pagiging ama ng tahanan. Nandiyan po si Amang Abraham, maminamahal. Si Abraham po, maminamahal, pwede natin siyang tularan sa kanyang pananampalataya, sa kanyang pagsunod, obedience, faith, and role as a father of many nations. Sabi siya ay naging ama ng lahat ng bansa, maminamahal. Siya po isang uliran, maminamahal, sa pananampalataya, sa pagsunod at pagganap bilang ama ng maraming bansa. Sa pagsunod, pati anak niya, hindi niya, mga minamahal, ipinagkait na ibigay sa mahal na Panginoon nung siya ay sinubok ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, lahat ay gagawin niya para makasunod. Ganyan din, mga minamahal, nandyan din po si Job. Ang kanyang gampanin, maminamahal, bilang ama ng tahanan, siya ang lumalabas na pastor sa kanyang tahanan. Lahat ng gawain ng pastor sa iglesia, ginagampanan ni Job, maminamahal, sa kanyang tahanan. Yung kanyang, sabi rito, maminamahal, yung kanyang dedication sa Diyos. Sabi, yung kanyang patient, yung kanyang makadiyos na pamumuhay para maipakita sa kanyang mamahal sa buhay na siya'y tumatayong pastor ng kanyang tahanan. At gayon din si David, maminamahal, si David po, ipinakita niya ang isang mabuting ama, waran bilang mabuting ama, sapagkat marami siyang kayamanan, marami siyang mga nasasakupang kaharian, maminamahal, pero hindi po kayamanan, hindi pera, hindi material na bagay ang ipinamana niya sa kanyang mga anak, kundi ang ipinamana niya ay ang kautusan ng mahal na Panginoon. Ibinili niya ang bawat salita ng Diyos ay iingatan ng kanyang mga anak. Amen. Gayun din, maminamahal, yung tinatawag na prodigal father, yung ama ng alibugang anak. Yung ama ng alibugang anak, ito po'y kumakatawan naman, maminamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ito po'y talinghaga o parables, sapagkat yung tatay ng alibugang anak, ito po, maminamahal, ay kumakatawan sa ating dakilang Diyos. Sapagkat yung kanyang alibugang anak, bagamat ito'y nagpakalayo-layo at nagpakasama, maminamahal, nung siya'y nanumbalik sa kanyang ama, sabi niya, babalik ako sa aking ama. At sasabihin ko sa aking ama, Ama, wag mo na akong ibilang na isang anak, gawin mo na lang akong katulong sa iyong bahay. Pero maminamahal, habang siya papunta sa bahay ng kanyang ama, malayo pa lamang, sabi ng banal na kasulatan, malayo pa lamang nakita na siya ng kanyang ama. At ang sabi po rito, mga minamahal, siya po ay tumakbo ang kanyang ama. Sabi rito, mga minamahal, at natanawan siya ng kanyang ama at nagdalang habag. Sabi ng Lucas 15, talatang 20, at nagdalang habag at tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. Sabi ng verse 22, maminamahal, at sinabi ng kanyang ama sa kanyang mga alipin, dalhin niyo rito, madali, ang pinakamabuting balabal, isuot niyo sa kanya at lagyan niyo ng singsing ang kanyang mga kamay at ang kanyang panyapak, ang kanyang mga paa. At kunin niyo ang pinatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsikain at mangagtuwa, sapagkat patay na ang aking anak nito at nawala, ngunit siya'y nasumpungan. At sabi sila po'y nagsimulang nagkatuwaan at nagkaroon ng malaking kagalakan sa langit. Amen. Ibig sabihin, maminamahal, pag ang tao po'y nanumbalik sa Diyos kung paano ang ating ama na nasa langit, maminamahal, tayo po'y itinuturing niyang mga anak. Maminamahal, hindi niya aalalahanin ang ating mga pagkakamali. Tatanggapin pa rin tayo bilang anak. At ang sabi,
maminamal, isuot nyo ang kanyang, sa kanya ang mabuting balabal. Ibig sabihin, kapag tayo bumalik sa Diyos, ibabalik niya uli yung katwiran natin na nawala dahil sa kasalanan natin. Yung balabal, simbolo yan ng balabal ng katwiran, damit ng katwiran. At ang sabi, suotan nyo ng singsing ang kanyang mga daliri, ito po'y simbolo na nabalik na pag-ibig ng ating mahal na Diyos. Kapag tayo po'y nanumbalik sa Kanya, kahit ikaw po'y backslider, pag ikaw ay bumalik sa ating mahal na Panginoon, mababalik ang Kanyang pag-ibig sa iyo. Ang singsing na ito'y simbolo ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon, na ibalik na pag-ibig sa atin. At yung pong sabi, suotan nyo ng ang kanyang mga paa ng sandalyas. Ito po, maminamahal, ay nangangahulugan na binibigyan uli ng karapatan ng Diyos ang bawat taong babalik sa Kanya na makapasok sa Kanyang kaharian. Yan po ang ibig sabihin ng isuot nyo sa Kanya ang sandalyas. Ibig sabihin, lahat ng mga manunumbalik sa Diyos ay bibigyan niya uli ng karapatang makapasok sa Kanyang tahanan sa langit. Amen. Kaya yan po, maminamahal, ang mga pwede nating tularan bilang mga mabubuting huwaran, bilang mga mabubuting ama. Kaya nga, bilang ama ng tahanan, sabi ng Biblia, maminamahal, kailang maabot po natin ang pinakamataas na kalidad ng isang mabuting ama. Dito po sa Biblia, maminamahal, ano po yung tinutukoy na biblical qualities of a good father? Dito po sa Biblia, una-una, good father, serve God. Serve God. Ang mabuting ama, maminamahal, ang sabi ng Biblia, siya'y naglilingkod sa Diyos. Hindi ka pwedeng maging mabuting ama kapag hindi ka naglilingkod sa Diyos. Amen? Sinabi ng banal na kasulatan, pag naglilingkod ka sa Diyos, sabi dito sa Psalms 112, verse 2 and 3, lahat mga minamahal ng binhi mo ay magiging makapangyarihang tao sa balat ng lupa. Sabi, ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Pag ang ama ng tahanan naglilingkod sa Diyos, ang kanyang mga anak, mga minamahal, hindi magiging karaniwang tao. Sabi rito, ang kanyang binhi magiging makapangyarihan sa lupa, ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad, at kaginawaan at kayamanan ang nasa kanyang bahay, at ang katwiran ay mananatili magpakailanman. Basahin po natin, kaya nga ang mabuting ama ay naglilingkod sa Diyos. Dito po sa awit 112, talatang 2 hanggang 3. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawahan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay nanatili magpakailanman. Amen. 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 Kaya nga, ang isang taglay ng isang mabuting ama, maminamahal, sinabi ng Biblia, naglilingkod siya sa Diyos. A good father, serve God. Pag naglilingkod ka sa Diyos, sabi ng Biblia, ang iyong mga lahi, ang iyong mga magiging anak, magiging makapangyarihang tao sa balat ng lupa. Magiging gobernur, magiging mayor, magiging CEO. Ibig sabihin, hindi sila mahuli. Sila mga minamahal ay magiging ulo, hindi sila sa ilalim. Maminamahal sila lagi nasa ibabaw, hindi sila magiging buntot, kundi sila magiging ulo. Magiging mga makapangyarihang tao sa balat ng lupa. Amen. At sabi pa, kaginawaan at kayamanan ang nasa inyong bahay, at ang kanyang katwiran mananatili magpakailanman. Yan po ang unang kalidad ng isang mabuting ama. He served God. Pangalawa, maminamahal, are men of action. Are men of action. Ang mabuting ama, maminamahal, siya po ay aktibo sa paglilingkod sa Diyos. Hindi siya maminamahal lousy. Hindi siya maminamal paantok-antok. Hindi siya tatamad-tamad. Dapat ang ama, maminamahal, siya po ang pinaka-aktibo sa lahat ng activities sa church. Amen? Pag may mga krusada, maminamahal, nandun, dala-dala yung martilyo, dala-dala yung pako, dala-dala yung mga gamit niya sa carpentry para tumulong sa gawain. Amen? Dapat a man of action, maminamahal, masipag, aktibo. Pag may mga Bible study, nandun kagad siya. Pag may mga activities and church, aktibo siya, nangunguna. Kaya nga sabi ng Biblia, maminamahal, quick as men. Kayo'y maging maliksi, kayo'y maging malakas gaya ng lalaki. Sabi diyan sa 1 Corinthians chapter 16, verse 13, maging masigasig o maging aktibo kayo
gaya ng lalaki. Pati babae, dapat maging lalaki sa pagiging aktibo. Lalo na yung mga lalaki kasi talagang lalaki talaga tayo. Yan po, ang pangalawa. Pangatlo, sabi ng Biblia, a good father prepare their children for adulthood. Ang mabuting ama, maminamahal, inihanda niya ang kanyang mga anak. Maminamahal sa pagiging matured, sa pagiging malago, sa paglilingkod sa Diyos. Sabi rito sa unang hari, basahin po natin ang unang hari, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4, mga minamahal, tinuturuan niya ng mga banal na salita ng Diyos. Inihanda niya, mga minamahal, para sa gawain ng Diyos. Basahin po natin. Dito po sa 1 King chapter 2 verse 1 up to 4, ang mga araw ni David na ikamamatay ay nalalapit, at ang kanyang ibinilan kay Salomon na kanyang anak na sinasabi, ako'y mayaon ng lakat ng buong lupa, ikaw ay magpakalakas nga at magpakalalaki, at iyong ingatan ang bilin ng Panginoon mong Diyos, na lumakad ka sa kanyang daan, na ingatan ang kanyang palatuntunan, ang kanyang mga utos, at ang kanyang mga kahatulan, at ang kanyang mga patotoo, ayon sa nasulat sa kautusan ni Moises, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa, at saan ka man pumihit, upang papagtibayin ng Panginoon ang kanyang salita na kanyang sinalita tungkol sa akin, na sinasabi, kung ang iyong mga anak ay magsisipag-ingat sa kanilang lakad, nalalakad sa harap ko sa katotohanan ng kanilang buong puso at ng kanilang buong kaluluwa, hindi ka kukulangin, sabi niya, ng lalaki sa luklukan ng Israel. Amen. 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 Yan po, maminamahal, ang totoong paghahanda ng ating mga anak sa pagiging adulthood. Ibig sabihin yung pagpasok sa pagiging pamilyadong tao. Dapat, sabi rito, a good father prepare their children for adulthood. Sabihin, dapat ang mga anak natin, inihanda rin natin na maging responsable. Inihanda din natin na maging, dumating yung pagkakataon na maging ama rin sila ng tahanan, mga minamahal, inihanda natin sila na maging responsible. Magiging responsable sila, mga minamahal, kung, sabi, iingatan nila ang bilin ng Panginoon. Ibig sabihin, ipamana natin sa kanila, mga minamahal, ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan. Ihabilin din natin sa kanila gaya mga minamahal ni David bago siya bawian ng buhay. Hindi niya pinatawag ang kanyang mga anak para sabihin, anak, ikaw na ang mamumuno doon sa gawing silangan ng aking kaharian. Anak, yung ating mga lupa dyan, sa'yo na yun. Ang mamanay mo, yung 1,000 kabayo, karwaye, ikaw magmamana niyan. Ikaw naman, isa kong anak, ikaw magmamana ng mga ektarya natin, mga bukid, mga ubasan. Hindi ganun. Ang hinihabilin ni David, maminamahal, ay ingatan nila ang utos ng ating mahal na Panginoon, sapagkat yan po ang tunay na kayamanan. Yan po ang tunay, maminamahal, na paghahanda sa ating mga mahal sa buhay, sa tinatawag na future. Ingatan natin, maminamahal, ang mga salita ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, maminamahal, na ingatan mo ang bilin ng Panginoon mong Diyos, lumakad sa kanyang mga daan, ingatan mo ang kanyang mga palatuntunan, ang kanyang mga utos, ang kanyang kahatulan, ang kanyang mga patotoo, ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moses, upang ikaw ay guminhawa sa lahat ng iyong ginagawa, saan ka man pumihit. Yan pala ang tamang maminamahal paghahanda sa ating mga anak. Yung inihanda natin ang ating mga anak sa kinabukasan, yung maging responsable sila, ingatan nila ang salita ng Diyos. Paano kung ikaw mismo hindi nag-iingat ng salita ng Diyos? Ano ipamamana mo sa anak mo? Yung listahan ng utang mo. Dapat ang listahan ng mga salita ng Diyos na isunulat mo habang nakikinig ka ng salita ng Diyos. Yan ang ipapamana natin sa ating mga minamahal na mga anak. At ang sabi pa rito sa verse 4, sabi rito, upang papagtibayin ng Panginoon ang kanyang salita, na kanyang sinalita tungkol sa akin, na sinasabi, kung ang iyong mga anak ay magsisipag-ingat sa kanilang mga lakad, at lalakad sa harap ko sa katotohanan ng buong puso at ng kanilang buong kaluluwa, hindi ka kukulangin. Hindi kayo kukulangin. Amen.
Hindi tinuruan maminaminabid na yung kanyang mga anak umasa sa kayamanan niya. Umasa sa mga ari-arian niya, hindi. Tinuruan niya tumayo sa sariling paa. At ang sekreto ng pagiging maunlad at pinagpalang buhay, mga minamahal, ay yung pong iingatan natin ang utos na malapanon sapagkat sabi pagiginawain ang iyong mga lakad. Amen? Pagpapalain ka ng ating pinakamamalapanon, hindi ka niya pagkukulangin. Hindi ka magkukulang kapag mga minamahal, ikaw po'y nag-iingat ng mga utos ng ating malapanganan. Pangatlong katangian o pang-apat,